sa pagbuhos ng tulong, unti-unti na raw nanunumbalik ang sigla sa Basay sa Samar matapos ang mapaminsalang bagyo. Kaninang umaga, sinilip ni Pangulong Aquino ang sitwasyon ng ating mga kababayan doon. Mula sa Basay sa Samar, nakatutok live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Mel, noong isang linggo nang bisitahin natin itong bayan ng Basay dito sa Samar ay kapansin-pansin na mangilan-ngilan lamang yung mga dumarating na relief goods at humanitarian aid at may mga oras nga na mukhang tila nag-aabang sa wala yung mga kababayan natin dito. Pero ngayong araw ay kapansin-pansin din na busy itong municipality sa dami ng dumarating. Kabilang na nga dyan si Pangulong Noynoy Aquino. Isang linggong walang uwian at halos walang pahinga. Ito raw ang kwentong baon ng Mandaluyong Marikina Joint Rescue Team sa kanilang mga kaanak na nasa Metro Manila sa napipintong pagtatapos ng kanilang shift sa clearing at retrieval operations sa bayan ng Basay sa Samar. Isang linggo ring walang balita sa kanila ang mga mahal sa buhay dahil sa bagsak pa ring komunikasyon sa lugar. Mahirap sa katawan pero masarap sa pakiramdam dahil binibigyan po kami ng lakas ng katawan ng Panginoon para makatulong sa mga pamilya po namin. Huwag kayong mag-alala. Mahal po tayo pare-parehas ng Diyos. Siguradong makakabalik kami dyan ng nasa maayos na kalagayan. Mula volunteers ng Valenzuela City sa Kamaynilaan hanggang relief workers na galing sa Camarines Sur sa Kabikulan, dagsa ngayon ang tulong na dumarating sa Basay. Damang-dama ang dahan-dahang panunumbalik ng sigla sa bayang ilang araw ding nagsumamong maambunan ng tulong. Alas 9 kaninang umaga, mismong ang pinuno na ng bansa ang sumilip sa kondisyon ng Basay. Kasama ang ilang miyembro ng kanyang gabinete, inalam ng Pangulo ang agarang pangangailangan sa bayan at sa pagharap ng pambansang pamahalaan sa Madla. Pag-asa raw ang hatid sa mga nasalanta. Tinukoy na po yung mga lupa kung sa tayo magtatayo ng temporary yung shelter at pagkatapos yung tinatawag na bank houses. Ito, sa pangalawa na pagdala ng pagkain, sinama na rin po yung mga banig at saka yung trapal para sa matakpan yung ating mga kisame. Hindi tayo titigil hanggang naibangon kayo sa mas maayos na kalagayan. Kumbaga magandang balita para sa amin, at least hindi nagpapabaya ang national government. Aminado ang provincial government ng Samar, hindi kayang madaliin ang rehabilitation sa dalawang bayang giniba ng bagyong Yolanda. Prioridad daw ngayon ang makapasok ng walang aberya ang relief goods at supplies mula sa ibang panig ng bansa para maibsan ang kakulangan sa pagkain, gasolina, tubig at iba pa. Nahirapan lang kami sa Matnog area, yung Roro. Pero ngayon daw, based sa balita sa atin ng ating mahal na Pangulo, na medyo lumuwag na po doon. Kasi nagdalawa na yung Matnog at saka Bulan. So dalawa na yung Roro na pwedeng gamitin. Mas magiging mabilis yung dating ng mga relief goods at saka yung mga basic na mga pangangailangan namin dito. Ayon sa isang foreign aid organization na nakausap ng GMA News, hindi raw dapat parang band-aid o pansamantalang lunas lamang ang itapal sa sugat na iniwan ng bagyong Yolanda. Dahil sa huli, ang mga sugatan, namatayan at nabago ang buhay ang siyang makapagsasabi kung sapat ba ang kanilang natanggap na pagkalinga. It was amazing to see people who were starting to rebuild and cleaning up. The family we talked to is selling bananas because it's something to do. It's something to move forward and not focus on the past. If you just come in and go again, or if you don't have consistent people here, it won't work. Salamat naman kung mayroon. Kasi nandun lang kami sa saging natutulog. Mama pa ako yung pangako. Ano sa tingin niyo? Sa tingin niyo matutupad? Sana matupad nga eh. Mel, isa sa mga karagdagang problema ng buong lalawigan ng Samar ngayon ay naibinunga ng aftermath nitong bagyong Yolanda ay yung paglobo ng presyo ng pangunahing bilihin. Halimbawa raw sa Kabisera, sa Katbalogan, ay may reports na ang presyo ng bigas ay umaabot daw sa 60 hanggang 100 pesos per kilo at dahil sa kakulangan ng supply. Sa ngayon daw ay nireremedyohan na ito ng provincial government ng Samar. Mel? Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.